Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon at magandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhan at kapana-panabik na kwento. Simulan na po natin. Alas 8 pa lamang ng umaga ay inis na si Poyang. Kumukulo ang dugo niya, hindi lang dahil sa tindi ng init ng araw, kundi dahil din sa sumisingaw na amoy ng alimuom na humalo sa masangsang at mapanghing dumi ng aso galing sa tapat ng kanilang bahay. Idagdag pa rito ang nakakarinding walang tigil na pagkahol ng mga askal na alaga ng matanda na talagang sumisira sa kanyang umaga. Dahil sa inis ay kinuha ni Poyang ang walis tingting. Mahigpit ang hawak niya rito at pabalagbag na binuksan ang pintuan niya. Hay nako! May mga tao talagang walang konsensya sa barangay na to! Nag-aalaga ng hayop, hindi naman marunong maglinis ng dumi! Ginagawang banyong tapat ng may tapat! Ang kakapal na mga mukha, mga buwisit! Padabog na isinansad ni Poyang ang dulo ng walis tingting sa semento. Galit na galit niyang winawalis sa mga tuyong dahon, plastik at dumi ng hayop sa kanyang bakuran. Dahil sa ginagawa niyang ingay at kadabog, tumahol ang mga aso. Lalo lang tuloy sumakit ang ulo niya sa tindi ng nadidinig na ingay. Sige, tahol lang! Mag-ingay pa kayo, mga leche! Di pa mamatay yung nag-aalaga sa inyo? Bobo eh! Hindi makagets na nakakaperwisyo siya dito! Habang panay ang daldal ni Poyang, nakatutok ang kanyang mga mata sa pinto ni Aling Bebang. Hinihintay niyang lumabas ang matanda para magkaharap silang dalawa. Habang nag-aabang, patuloy ang kanyang mga pasaring gamit ang mabibigat at masasakit na salita. Mga perwisyo kayo! Wala kayong pinagkaiba sa amo ninyo! Biglang bumukas ang pinto ng bahay sa kabila. Lumabas ang matanda na nakadaster na kupas. May hawak na sandok at salubong ang makakapal na kilay. Pabalagbag din niyang isinarado ang pinto niya. Lumakad siya ng mabilis palapit sa bakuran ni Poyang. Hoy, Poyang! Sino ba ang pinariringgan mo riyan, ha? Umagang-umaga putak ka ng putak riyan. Kung may gusto kang sabihin, diretsuhin mo ko. Huwag mong pagdiskitahan ng mga aso ko. Ay! Bakit? Tinamaan ka ba, Aling Bebang? Bakit? Ikaw lang ba ang may aso rito? Pero sa bagay, ikaw lang naman ang may-ari ng aso na walang pakialam kung mabulok ang dumi ng alaga niya sa harap ng bahay ng iba. Abat! Ako nga ang pinariringgan mong buwisit ka. Bakit? Sigurado ka bang alaga ko ang dumumir yan? May ebidensya ka ba? Nakita mo ba? Hindi na ho kailangan ng ebidensya. Kasi yung mga aso mo lang naman ang palaging tumatambay dito sa tapat ko. Ha! Hoy! Hindi lang aso ko ang tumatambay riyan. Marami ding mga pusang gala rito. Huwag mong ibintang sa mga alaga ko ang dumi ng lahat ng mga hayop na pag-alagala rito sa iskinita natin. Pusang gala naman, Aling Bebang. Mandadamay ka pa talaga ng iba? Alam mo naman sa sarili mo na talagang dito umiihi at dumudumi ang mga aso mo. Mabuti pa, ikulong mo. O kaya, huwag ka na mag-alaga ng aso. Abay, bakit mo naman ako utusan na Italia mga to? Bakit? Barangay ka ba? May batas ba na nagsasabing bawal na mag-alaga ng mga aso dito? Sige, sabihin mo sa akin kung meron. Wala hong batas, Aling Bebang. Pero sana, magkaroon ka naman ng kaunting konsensya. Nakakaperwisyo pang mga aso ninyo eh. Dapat sa inyo isinusumbong sa barangay eh. Di magsumbong ka. Akala mo natatakot na ako maipabarangay? Baka nakakalimutan mo. Pinsan ng asawa ko si Kapitan.
At isa pa, alam niyang hindi kanya kaalyado. Hindi ka kakatigan nun. Kaya pala. Kaya naman pala ganyan kakalakas mamerwisyo. Kasi may kapit ka sa barangay. Pwes, hindi ako natatakot dyan sa kapitan na yan. Kahit magpinsan pa sila ng asawa mo. Kung talagang nakakaperwisyo ka, isusumbong kita. Kahit makarating pa to sa munisipyo. Anong sabi mo? Magsusumbong ka sa munisipyo? Sige, magsumbong ka doon. Tingnan ko lang kung pansinin ka ni Mayor. Pagtatawanan ka lang doon at pababalikin ka lang din dito sa barangay natin. Sige! Tumawa ka ng tumawa hanggat gusto mo. Pero oras na makakita ako ulit ng dumi dito sa tapat ko, dadamputin ko yon at itatapon ko dyan sa tapat ng pintuan mo. Tingnan natin kung makatawa ka pa kapag nasinghot mo ang dumi ng mga alaga mo. Gawin mo! Sige! Magtapong ka ng dumi rito sa pinto ko at makakatikim ka sa akin. Kahit matanda na ako, hindi kita uurungan. Saka pwede ba? Kung ayaw mo na babahuan at naiingayan sa mga aso ko, pues, doon ka sa bundok manirahan, hindi rito, reklamador! Sa gitna ng sigawan nilang dalawa, ay bumukas ang pinto ni Napoyang at lumabas ang kanyang asawa na si Kiko. Agad nitong hinawakan ang braso ng asawa para awatin at hilahin sa loob. Nakita naman ni Aling Bebang na papasok na ang kapitbahay. Kaya naglakad na rin siya pabalik sa kanyang bahay. Bago tuluyang pumasok, tinawag niya ang kanyang mga alaga at ipinasok sa kanilang kulungan. Saka padabog na isinara ang sariling pinto. Samantala si Poyang naman ay inis na inis habang nasa loob siya ng bahay. Pabagsak siyang naupo sa silya sa kusina habang nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Humingi siya ng isang basong malamig na tubig sa asawa. Kiko, bigyan mo nga ako ng isang basong malamig na tubig. Oh. Bilisan mo! Ay. Pakiramdam ko sa sabog ang bungo ko sa matandang yan eh. Ay, teka lang. Oh, minom ka muna. Ang aga-aga, high blood ka. Nalingat lang ako ng konti, nakipag-away ka na, pambihira naman oh. At sino naman kasi ang hindi makikipag-away ha? Sa ugali ng matandang yon? Tigas na mukha, Kiko. Ay, naku! Nakakainis! Relax lang, ano ka ba? Ay, nako! Hindi ako marerelax. Nakakabuisit na eh. Hindi makaramdam na nakakaperwisyo na sila. Alam ko naman Poyang. Kaya lang, makinig ka muna sa akin. Huwag mo nang ulitin yung ginawa mo kanina. Pakiusap, huwag mong babanggain si Aling Bebang. Ano? Hoy, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Seryoso ko! Seryoso to! O sige, ipaliwanag mo sa akin na mabuti kung bakit hindi ko na dapat ulitin yon. Dahil ba sa pinsan ng asawa niyang kapitan natin? Hoy, Kiko! Hindi ako natatakot sa mga politikong pulpol ha? Kahit magsama pa sila magkakamag-anak, hindi ko sila uurungan. Hindi dahil sa kapitan. May iba pang dahilan kung bakit hindi mo dapat inaaway ang matandang yun. Matagal na siyang kinatatakutan at iniiwasan ng mga tao rito. Hindi mo ba alam ang chismis tungkol sa kanya? Dati siyang mangkukulam. Uy! Ano? Mangkukulam? Ano ka ba naman, Kiko? Akala ko naman kung anong sasabihin mo. Pambihira, oh. Naniniwala ka pa rin pala sa mga kwentong pambata na ganyan? Nako, huwag mo kong pinagtatawanan ha. Nagsasabi ako ng totoo. Mangkukulam ang matandang yun. Nako, sinasabi ko sa iyo, Poyang. Kapag ikaw kinulam yan, ewan ko na lang kung saan ka pupulutin. Delikado ang lagay mo kapag nagtanim yan ng galit sa'yo. O pues, hindi ako natatakot sa kanya. Ano naman ang dapat kong katakutan sa matandang yon? Hindi ako naniniwala sa kulam. Ang pinaniniwalaan ko, kapag perwisyo na ang mga alaga niya, ay may karapatan akong magreklamo. Sabi nga, di ba? Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Basta! Sinabi ko na sa iyo ang totoo.
Nagbabala na ako kasi asawa kita at ayaw kitang mapahamak. Ngayon, dahil ayaw mong maniwala, bahala ka. Basta kung sumakit yung tiyan mo, huwag kang iiyak-iyak sa akin, ha? Manahimik ka na nga yan. Imbis na kampihan mo ako dahil tayong napeperwisyo ng matandang yan eh. Tinatakot mo pa ako sa kulam-kulam na yan. Magtimpla ka na nga lang ng kape para naman mabawasan ang init ng ulo ko. Napailing na lamang si Kiko, sabay talikod para magtungo sa lababo at ihanda ang tasa ng kape. Si Poyang na may nanatiling nakaupo sa silya, nakasimangot habang panay pa rin ang paypay sa sarili gamit ang isang lumang karton. Kahit nakapasok na siya sa loob ng bahay, naririnig pa rin niyang malakas na kahulan ng mga aso sa labas na tila ba ng aasar. Tinignan ni Poyang ang kanyang braso at tiyan, saka napairap sa hangin. Hindi talaga siya naniniwala sa kulam, pero dahil sa pagbabanta ni Kiko, lalo lamang siyang nayamot. Ipinatong niya ang kanyang siko sa mesa at hinilot ang kanyang sentido para palamigin ang ulo habang hinihintay ang kape na tinitimpla ng asawa. Samantala, pagkatapos ng matinding bangayan ng dalawa, tila natauhan naman si Aling Bebang. Naging masipag na siya sa paglilinis ng dumi ng kanyang mga aso, na ngayon ay palagi nang nakakulong sa loob ng kulungan nila. Dahil doon ay naging tahimik at maayos ang mga sumunod na araw sa iskinitang yon. Nabawasan din kahit papano ang inis ni Poyang tuwing umaga. Pero makalipas ang 3 araw, may kakaibang nangyari kay Poyang. Paggising niya ng umaga, may naramdaman siyang hindi niya may paliwanag. Aray, Kiko! Ang sakit ang tiyan ko! Tulungan mo ko! Poyang! Oh! Aray! Poyang, ano nangyayari sa'yo? Ha? Namumutla ka. Pawis na pawis ka. Oh, bakit? Ka ba? Ha? Masakit nga sabi yung tiyan ko eh. Para akong sinisilaban ng init! Ha? Napakainit! Kiko, Oh. tulungan mo ako! Ay naku, baka kinulam ka ni Aling Bebang. Yan kasi at tigas ng ulo mong babae ka eh. Pinagsabihan na kasi kita pero ayaw mo makinig. Yan ang napapala mo sa pagiging reklamador mo. Naku, Anong kulam? Manahimik ka na nga rin sa kulam-kulam na yan ha? Baka nakakain lang ako ng panis kagabi. Kaya sumasakit at nagkakagalito ang tiyan ko. Mabuti pa, dali mo na ako sa ospital. Kaya tumawag ka ng ambulansya. Ngayon na! Kung magtatagal pa to, baka mamatay ako rito. ano ka naman nakakain ng panis na pagkain? Hindi ba pareho lang naman tayo na kinain kagabi? Sabay tayo naghapunan. Pero wala naman akong nararamdaman ah. Nako! Kulam yan. Maniwala ka sa akin, kulam yan. Tumahimik ka nga! Mamamatay na nga ang tao kung ano-ano pang sinasabi mo eh. Bilisan mo na. Dalhin mo na ako sa ospital. Aray! Bakit ba kasi tigas ng ulo mo eh? Sinabi ng kulam yan. Tignan mo yung mga braso mo. Puro may mga itim na pasa. Tapos sabi mo, mainit pa ang pakiramdam mo. Walang magagawa ang doktor sa ospital sa ganyang kalagayan mo. Punyemas na panig! Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo! Kulit mo. Masakit na talaga ang tiyan ko! Kiko, parang binubuhol ang bitok ako! Aray! Hindi na nakasagot si Kiko sa tindi ng kaba habang nakatingin sa kanyang asawa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang tsinelas at cellphone sa ibabaw ng lamesa habang ang kanyang mga kamay nanginginig sa pagmamadali. Baka sa mukha niyang labis na pag-aalala dahil nakita niyang butil-butil na pawis ang pumapatak mula sa noo ni Poyang. Natulala siya. Samantala, sobrang bumaluktot na ang katawan ng babae at mahigpit na nakayakap ang dalawa niyang kamay sa kanyang tiyana. Napapikit siya ng mariin habang ang kanyang mukha'y namumula sa tindi ng pag-iyak at pagsigaw. Kiko, ano ba? Ha? Huwag kang tumunganga lang dyan! Tumawag ka ng ambulansya. Dalhin mo na ako sa doktor.
doktor. Kasi, Baka pumutok na tong appendix ko eh. Bilisan mo. Parang awa na. kasi, nalilito ako eh. Baka mas mabuting daling kita kay Mang Teroy kaysa sa ospital. Talimas naman Kiko eh. Kung hindi mo ako dadalhin sa ospital at pag namatay ako rito, hindi kita patatahimikin. Ha? Mumultuhin kita! Sinusumpa ko yan! Sabi nang hindi ko na kayang sakit eh! Kiko! Sige. Ito na. Tatawag na ako kay na Kapitan para magpadala ng rescue. Relax ka lang dyan, ha? Relax lang. Dali-daling dinayal ni Kiko ang numero ng barangay rescue habang pinapakalma ang umiiyak na asawa. Lumipas ang ilang minuto at narinig na ang sirena ng sasakyan na pumasok sa kanilang eskinita. Binuhat ng rescue si Poyang papunta sa loob ng sasakyan. Pagdating sa emergency room ng ospital, agad na inasikaso ng doktor at nurse ang babaeng pasyente. Sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri, x-ray, ultrasound at mga test sa dugo para malaman kung may diferensya ba siya sa appendix o bituka. Pero pagkalipas ng ilang oras na paghihintay, lumabas sa mga resulta na normal naman ang lahat at walang nakitang sakit sa kanya. Binigyan na lamang siya ng doktor ng gamot na pampakalma at pangalis sa kirot. Nang humupa ng sakit at kumalma na ang kanyang pakiramdam, pinayagan na rin silang umuwi. Gabi na rin paglabas nila ng ospital. Sumakay sila ng tricycle pauwi sa kanilang bahay. Pagbaba ng mag-asawa, nakita nila si Aling Bebang na nakatayo sa mismong tapat ng kanilang bahay. Nakatalikod ito sa kanila. Nakadipa ang dalawang braso. Nadidinig din nilang tila siya'y nagdarasal. Nang marinig ng matanda ang tunog ng humintong tricycle, ay dahan-dahan itong lumingon. Nanlilisik ang mga mata ni Aling Bebang habang nakatitig kay Poyang. Saka ito ngumiti ng pilit na abot hanggang tenga. Hoy, Aling Bebang, gabing-gabi na! Anong ginagawa mo rin sa tapat ng bahay namin? At bakit ka nakadipa habang bumubulong-bulong dyan? Ha? Wala. Nagpapahangin lang ako rito sa labas. At saka may hinahanap ako nawawalang hikaw ng apo ko. Baka kasi nahulog dito sa tapat nyo habang naglalaro kanina. Nagdarasal lang din ako na sana mahanap ko agad. Bakit? Masama ba? Hinahanap? Sa dilim na yan at nakadipa ka pa? Huwag mo nga akong pagmukhaing tanga ha, Aling Bebang. Alam mo, hindi ako naniniwala sa mga chismis ha. Pero, diretsuhin mo nga ako. Totoo ba na mangkukulam ka ha? Mangkukulam? Saan mo naman napulot yung kwentong barbero na yan, Poyang? Saka bakit mo naman iisipin yan? Bakit? Napano ka ba, ha? Itinakbo lang naman ho ako sa ospital dahil sa pananakit ng tiyan. May kinalaman ka ba doon? Ako? May kinalaman sa sakit ng tiyan mo? Nako! Baka kung ano-ano lang ang nakain mo riyan kaya ka nagkakaganyan. Bakit sa akin mo isisisi ang sakit mo? Kasalanan ko ba na marumi ang bituka mo? Huwag na kayong magkaila. Tayo lang naman magkaaway dito ah. Tingnan mo, bukod sa sakit ng tiyan, tinubuan pa ako ng mga pasa sa katawan. May ginawa ka sa akin ano? Napakapraning mo naman. Nagkaroon ka lang ng sakit eh. Kulam na agad ang nasa isip mo. Naisip kong kulam ito dahil normal lahat ng test ko sa ospital at walang nakitang sakit ang mga doktor. Alam mo, malaman ko lang talaga na may kinalaman ka rito. Humanda ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Oras na sumakit ulit ang tiyan ko at dumami pa tong mga pasa ko, sisiguraduhin ko sa'yong gaganti ako. Ha? Hindi kita uurong na matanda ka, ha? At talaga? Anong gagawin mo sa akin, ha, Poyang? Papatayin kita! Ay, naku naman, tama na nga yan. Baka kung saan pa mapunta ang usapang to eh. Aling Bebang, umuwi na ho kayo sa bahay nyo ha. At tayo naman Poyang, pumasok na tayo doon sa loob. Ay, hindi! Ha? Magtutuos pa kami ng matandang to! Ano ka ba? Kagagaling mo lang sa ospital eh. Mas mainam na pumasok na tayo sa loob. Halika na. Sige na.
Tama ang sinabi ng asawa mo. Pumasok ka na sa loob at magpahinga. At sana nga, huwag ka na rin magising. Anong sinabi mo? Tiwan mo nga ako, Uy! Kiko! Ano ba? Huwag na sabi. Sasabunutan ko itong matandang to! Tumigil ka na! Sabi nang pumasok ka na sa loob eh. Gusto mo bang atakingin ka ulit ng sakit mo? Makinig ka naman sa akin, kahit ngayon lang. Sige na. Aray! Wisit! Sakit ang kamay ko! Kulit Huwag mo mo eh. namang higpitan na hawak, Kiko! Masakit nga eh! Bitiwan mo nga ako! Hindi kita bibitiwan. Kung hindi ka susunod sa akin sa loob. Huwag mo nang pansinin yan. Sige na, tumigil ka na. Oo na! Sasama na ako! Pero ikaw ha, Aling Bebang, humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos! Marahas na hinila ni Kiko ang kanyang asawa papasok ng bahay. Itinulak niya sa loob si Poyang at siyang lumapit sa pinto para ito ay isara. Pero habang isinasara niya ang pintuan, sumilip siya sandali at nakita niya na nakatayo pa rin si Aling Bebang sa tapat ng kanilang bahay. Matalim ang tingin ng matanda. Dahil dito'y nanginig sa takot si Kiko, pabalagbag niyang isinarado ang pintuan. Matapos ito'y dumiretso sa kusina para manguha ng bawang, luya at asin. Agad na sinabuyan niya ang pinto, saka siya pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Takang-taka namang napasunod sa kanya si Poyang. Nilagay niya ang bawang at luya sa may pasimano ng bintana, saka ito nagsaboy ulit ng asin. Ano bang ginagawa mo? Ha? Bakit ka nagsasaboy ng asin dyan sa bintana? Eh, Para kang timang. Manahimik ka nga muna. Nilalagyan ko lang ng harang tong mga bintana at pintuan natin para walang makapasok na masamang hangin o espiritu dito. Nakita ko si Aling Bebang kanina. Nanlilisik yung mga mata niya pagpasok natin. Inililigtas lang kita kasi baka lalo kanyang bulungan ng masamang hangin at lumalayang sumpa na binigay niya sa'yo. Naku, takot lang yan kapag tinuloy niya ang masamang balak niya sa akin, Kiko. Hindi ko talaga siya uurungan kapag nagkataon. Ano ka ba? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Wala tayong laban sa matandang yun. Malupit siya. At balita ko, dati siyang taga-Sikihor. Kaya maalam sa maraming uri ng ritual. Sikihor? Ano naman ngayon kung taga-Sikihor siya? Huwag mo nga idadamay ang probinsya nila sa kapramingan mo. Hindi naman lahat ng taga ron mangkukulam. Tsaka, tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Alam mo, kung totoo man na mangkukulam ang matandang yan, sabi sa amin ng mga matatanda noon, huwag mo raw ipakita yung takot mo sa kanila. Dapat maging matapang ka para hindi ka nila kayang kulamin. Maging matapang? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Kanina nga halos mamatay ka na sa sakit ng tiyan mo. Oo nga. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi na niya itutuloy ang pangungulam sa akin. Maniwala ka. Kaya mabuti pa, magpahinga na tayo. Pagod na ako. Humiga na silang dalawa sa kama. Dahil sa matinding pagod mula sa ospital, mabilis na nakatulog si Poyang. Pero sa kalagitnaan ng gabi, dinalaw siya ng isang nakakatakot na panaginip. Nasa loob daw siya ng isang madilim na silid. Sa gitna ng kwarto, may nakatalikod na matandang babae na nakasquat sa sahig. May mga kandilang nakapaligid sa kanya habang bumubulong-bulong. May hawak itong manika na itinataas-taas niya at paulit-ulit na tinutusok ng mahabang karayom ang bahagi ng tiyan nito. Maya-maya, dahan-dahang lumingo na matanda nang maramdaman ang presensya niya. Laking gulat ni Poy nang makita ang mukha nito. Sobrang kulubot ng balat niya. May itim at nabubulok na ang mga ngipin at ang mga kuko sa kamay ay mahaba at matatalim. Higit sa lahat, may dalawa siyang mahaba at nagsasangasangang sungay na nakatubo sa kanyang noo. Biglang sumugod ang matanda at inilapit ang mukha sa mukha ni Poyang. Sa tindi ng gulat, biglang napabalikwas ng bango ng babae habang sumisigaw ng malakas.
Hoy! Ano ba, Poyang? Ano ba nangyayari? Makukulam! Ano? May makukulam, Kiko! Ang pangit yun, nakakatakot! Nasaan? Ano ba naman yan? Mukhang nananaginip ka lang eh. Akala ko naman kung ano na. Hindi, Poyang naman. hindi, Kiko! Ha? Parang totoong-totoo eh! Nakita ko, may isang matandang babae na may hawak na manika at tinutusok-tusok niya ito ng karayom sa bandang tiyan. Kiko, tama ka nga. Totoo na kinukulam ako. Kumalma ka nga, relax lang. Huwag kang mag-hysterical dyan at baka lalo kang mapasama. Oh, pakinggan mo yung mga aso sa kabila, oh. Umaalulong sila. Nakakatakot. Oo nga. Buwisit talaga mga asong yan, oh. Umaalulong na naman. Lalo lang nakakadagdag sa kilabot eh. Pero wisyo talaga. Pero, teka. Ano to? Anong ano to? Bakit? Parang may makati dito sa tiyan ko, Kiko. Ano to? Bakit? Bakit may malalaking pantal na mapula dito sa tiyan ko? Tsaka bakit ang kati? Sobrang kati! Naku po, masama ito. Parang hindi na basta pantal yan ah. Ang bilis kumalat. Ayan oh, tingnan mo. Sabi ko na nga ba't walang gagawing magandang matandang yun eh. Pagkatapos ng away nyo kanina. Mas talaga matandang yun. Ayaw akong tigilan Ang kati! Kiko! Ang kati-kati Huwag mo na munang kamutin, baka magsugat. Ganito na lang. Tiisin mo muna yan ngayong gabi. Bukas na bukas, dadaling kita kay Mang Pedro para makita niya yung kalagayan mo. Magaling na albularyo yun sa kabilang barangay. Pilitin mo munang matulog ngayon, ha? Sige na. Pinilit na tiniis ni Poyang ang matinding kate sa kanyang tiyan buong magdamaga. Habang si Kiko naman ay halos hindi na dinalaw ng antok sa labis na pag-aalala. Kinaumagahan na. Maagang-maaga pa lamang ay tumungo na sila sa kabilang barangay kung saan nakatira ang albularyong si Mang Pedro. Pagdating nila, agad silang pinatuloy sa loob ng isang maliit na kubo. Pagpasok pa lamang nila, ay agad na sinimulan ng lalaki ang kanyang pagtatawas matapos sabihin ng dalawa ang kanilang sadya at matapos maipakita ang mga pantal sa kanyang tiyan at buong katawan. Kinuha ng matanda ang isang kulay puting kandila. Sinindihan ito at habang bumubulong ng dasal, ay dahan-dahan itong pinapatak ang natutunaw na kandila sa ibabaw ng tubig para sa proseso ng pagtatawas. Tahimik na nagmamasid lamang si Poyang habang patuloy ang pagpatak ng natutunaw na puting wax. Ilang sandali pa'y may nabuo na imahe. Nang matapos ang dasal ni Mang Pedro, ay kinuha niyang natunaw na wax at saka sinuri. May matinding galit sa iyo ang gumawa nito. Isang babaeng maitim ang buti. Pinaglalaruan niya ang katawan mo gamit ang isang manika. Mang Pedro, makikilala mo ba kung sino may gawa nito sa akin? Hindi ko matutukoy kung ano ang pangalan niya. Pero kitang-kita rito sa tawas na isa siyang matandang babae. May mahabang buhok, kulubot ang balat, at saka ito may aso siyang katabi. Sabi ko na nga ba, Kiko? Tama ang hinala natin. Si Aling Bebang talaga. Siyang may gawa nito sa akin. Ang bruhang yun. Akala niya siguro hindi ko siya gagantihan. Mang Pedro, pwede mo bang ibalik sa kanyang ginagawa niya sa akin? Gusto ko yung mamimilipit din siya sa sobrang sakit. Hindi ako gumagawa ng ganti, ha? Ang kapangyarihan ko ay galing sa kabutihan para magpagaling lang. Pero kaya kitang gamutin paunti-unti dahil hindi naman parang magic yan na mabubura na lang ng basta-basta. Kailangan mo rin magpabalik-balik dito hanggang sa tuluyang kang gumaling. Eto, bibigyan kita ng pangontra para di na madagdagan niyang kulam. Sige na, Poyang.
huwag ka na munang mag-isip ng ganti. Ang mahalaga, mapagaling ka ni Mang Pedro. Dahil baka kung saan pa mauwi ang mga pantal at sakit sa tiyan mo. Mang Pedro, ano ho bang dapat naming gawin? Ay, kumuha ka ng malinis na baso, Kiko. At lagyan mo ng kaunting tubig. Lalagyan ko ito ng basbas para ipainom natin sa asawa mo. Tapos, kailangang dumaan muna siya sa usok ng kamangyan para matanggal ang mga masasamang espiritong nakakapit sa kanya ngayon. Mabilis na sumunod si Kiko at kumuha ng tubig. Inilagay ni Mang Pedro ang baso sa gitna ng lamesa habang may ibinubulong itong Latin na dasal. Saka ito pinainom kay Poyang. Pagkatapos, naglagay ng umuusok na kamangyan ng albularyo sa ilalim ng upuan ni Poyang. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Nabawasan kahit papano ang pangangati, hapdi at kirot na nararamdaman niya sa kanyang tiyana. Pero kung naginhawaan man siya sa kanyang katawan, ang galit naman niya sa kanyang dibdib ay lalong nag-aalab. Pagkauwi nilang mag-asawa, dumiretso kagad si Poyang sa tapat ng bahay ng matandang babae para sugurin ito. Agad siyang gumawa ng eskandalo. Aling Bebang! Lumabas ka rin sa bahay mong bulok! Ha? Matandang mangkukulam ka! Huwag kang magtago riyan! Harapin mo ako, bruha ka! Poyang, nakikiusap ako sa'yo, tumigil ka na. Tama na yung pagwawala mo. Nakatingin na lahat ng kapitbahay natin sa'yo. Nakakaya. Pumasok na tayo sa loob ng bahay natin. Sige na, please lang. Huwag mo akong pigilan, Kiko! Hindi ako aalis dito hanggang hindi lumalabas ang matandang salot na yan! Hoy! Matandang bruha! Lumabas ka yan! Akala ba, hindi ko talaga mapapatunayan na ikaw ang kumukulam sa akin? Ha? Nagpatawas ako sa albularyo at ikaw ang nakita niyang tumatrabaho sa akin! Ano bang pinuputok ng butas ng puwet mo riyan, Poyang? Abat tanghaling tapat nambubulahaw ka rito sa tapat ng bakuran ko. At anong pinagsasabi mong kinukulam kita, ha? Nasisiraan ka naman ng bait. Huwag kang magmaang-maangan dyan. Kunwari ka pang walang alam. Ikaw ang may gawa nito mga pantal at sakit sa tiyan ko. Salot ka. Salot ka sa barangay na to. Pwede ba? Huwag ka mambintang. Kung ano-anong sinasabi mo. Umalis ka rito sa tapat ng bahay ko bago kita ireklamo sa barangay. Nyemas ka? Magreklamo ka kung gusto mo. Wala akong pakialam sa barangay. Tanggalin mo lahat ng to. Lahat ng sumpang binigay mo sa akin hanggat nakakapagpigil pa ako. Nako, sinasabi ko sa'yo, mapapatay kitang buha ka. Poyang, tama na. Ano ba yung sinasabi mo? Ay, naku, Aling Bebang, pagpasensyahan niyo na tong asawa ko, ha? Masama lang po talaga pakiramdam niya, Kaya ganyan siya ngayon. Huwag kang Sorry humingi po. ng tawad dyan. Ha? Siyang dapat na humingi ng pasensya sa akin. Sa lagay na yan, tayo na nga naagrabyado kukonsintihin pa natin. Hoy, ikaw ha, makinig ka mabuti sa akin, matanda ka. Kung hindi ako gagaling, titiyakin ko sa'yo, susunugin ko tong bahay mo para mapalayas na kayo dito. At kapag hindi mo ako pinagaling ng lubusan, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tandaan mo yan, Aling Bebang! Diyos ko, hindi ako ang nagulam sa'yo. Hindi ako magkukulam. Bakit mo ako pinagbabantaan, ha? Narinig niya ang mga kapitbahay ang sinabi niya. Susunugin daw niya ang bahay ko at papatayin niya ako. Mga kapitbahay, kayo ang saksi sa lahat ng mga sinabi niya. Kapag may nangyaring masama sa akin, alam niyo na kung sino may gawa. Ayun! Nagdrama na! Pwede ba? Huwag mo akong madrama-dramahan dyan, ha? Huwag kang umakting na parang ikaw ang biktima. Dahil alam ng buong barangay kung anong klaseng demonyo ka. Napakasakit naman ng mga paratang mo. Matanda na ako, dudungisan mo pa ang pagkatao ko. Kiko, ilayo mo nga yung asawa mo sa akin. Natatakot ako sa kanya. Natatakot ka sa akin? Ha? Ay, wow! Wow, ha?
Ang galing mo umarte. Punyemas ka. Tanggalin mo lahat ng nasa tiyan ko. Kita mo to? Ha? Kita mo to mga pantal na to? Alisin mo to. Alisin mong lahat! Poyang, tama na! Tumingin ka sa paligid natin. Nagmumukhang ikaw ang masama sa harap ng mga tao. Halika na! Pilit na kinaladkad ni Kiko si Poyang pauwi sa kanilang bahay para matigil na ang iskandalo. Pero kinahapunan, isang opisyal ng barangay ang kumatok sa kanilang pinto para sabing ipinapatawag sila sa barangay hall. Ipinatawag sila dahil formal na nagsampa ng reklamo si Aling Bebang laban kay Poyang at sa ginawa niyang pag-ieskandalo. Pagdating ni Poyang at Kiko sa barangay, agad silang hinarap ng kapitana kasamang umiiyak na matanda. Walang paligoy-ligoy na inilatag ng kapitan ng legal at praktikal na pananaw sa sitwasyon upang magsilbing resolusyon sa gulo ng dalawang panig. Direktang ipinaliwanag ng kapitan kay Poyang na napakabigat ng kanyang ginawa. Ayon sa kapitana, maaari siyang kasuhan ni Aling Bebang ng oral defamation o slander dahil sa ginawa niyang pagbumura at pagtawag dito na mangkukulam at bruha sa pampublikong lugar na narinig ng mga kapitbahay. Binigyan din ng kapitan na hindi tatanggapin na ebidensya ang tawas ng isang albularyo para mapatunay na isang ang mangkukulam si Aling Bebang. Dagdag pa rito, ang naging pagbabanta ni Poyang na susunugin ang bahay at papatayin ng matanda ay pasok sa grave threats na may kaukulang parusa sa ilalim ng revised penal code. O yan, mabuti na lang talaga at nakuha sa maayos na usapan ang kaso mo. Kung hindi, baka sa presinto na tayo dumiretso ngayon. Ay, salamat, natapos na ang gulo. Oo. Tapos na nga ang gulo kasi nga akong nagparaya sa bias na barangay na yan. Imagine, ako na nga yung kinulam eh. Ako pa magpapakumbaba. Ako pang naging masama. Poyang, tama na. Ay, narinig mo ang paliwanag ni Kapitan. Isipin mo ang kaligtasan mo. Ayaw kong makulong ka, ha? Pero paano naman ako? Paano naman to katawan ko? Tingnan mo oh. Kumakati na naman nga eh. Ito. Inumin mo muna itong pinabasbasang tubig na binigay sa iyo ni Mang Pedro. Di ba nangako naman ang matanda na mapapagaling ka niya? Kaya konting tiis lang. Magtiwala tayo sa kanya. At saka yung pagiging reklamador at pagiging bungangera mo, baka naman pwedeng bawas-bawasan mo ng kaunti. Kaya ka napapahamak kasi masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Parang palaging ang katwiran mo lang ang dapat masunod. Ganun? Oo, ganun nga. Mabait naman na tao si Aling Bebang. Bagamat may mga chismis na mangkukulam nga siya. Pero hindi naman tayo hahantong sa ganitong sitwasyon kung talagang hindi mo rin siya pinatulan at sinigaw-sigawan. Dahil lang sa dumi ng hayop. Yan ang aral sa'yo sa nangyaring ito, Poyang. Kung hindi mo agad pinairal yung init ng ulo mo, at kung marunong ka lang sana makiusap na maayos nung una pa lang, hindi ka sana nagkaganyan. Sa susunod, matuto kang magpakumbaba at mag-isip muna bago ka magpadala sa galit mo para hindi ka napapasubo sa gulo. Matapos sabihin ito ni Kiko, tahimik na kinuha ni Poyang ang baso at ininom ang tubig na may basbas mula kay Mang Pedro. Ilang sandali lang ay muling kumalma ang kanyang pangangati at napansin niyang medyo natutuyo na rin ang mga maliliit na pantal sa kanyang tiyana. Kasabay ng pagkawala ng sakit sa kanyang katawan, dahan-dahang lumambot ang matigas niyang kalooban at naisip niyang tama nga ang kanyang asawa. Sa naging mapait at karanasang ito, napagtanto ni Poyang na hindi lahat ng laban sa buhay ay nadadaan sa sigaw, dahas at taas ng pride. Natutunan niya na ang dila ng tao ay talagang nakakasakit. Kung sana'y nakinig siya sa kanyang asawa noong una pa lamang, nakaiwas sana siya sa ganitong kapahamakan. Napatunayan niyang ang tunay na kalasag laban sa anumang kasamaan ay ang pag-iwas, pang-unawa, at ang matutong magpatawad at pagtitimpi. Ilang araw ang lumipas
at tuluyan nang gumaling si Poyang. Natuyot na wala na ang lahat ng kanyang mga pantala. Kasabay ng paggaling na ito ay naglakas loob siyang harapin si Aling Bebang para formal na humingi ng tawad. Sa kanilang pag-uusap, inamin mismo na matanda na siya nga ang kumulam kay Poyang dahil sa matinding sama ng loob sa mga masasakit nitong binitiwang salita. Pero dahil tunay namang mabait na tao ang matandang mangkukulam, agad itong nagpatawad nang marinig ang tapat na paghingi ng pasensya ni Poyang. Kaya naman binawi niya kagad ang sumpa para tuluyang gumaan ang pakiramdam ng kapitbahay. Simula noon, nagbago ang samahan ng dalawa. Natuto si Aling Bebang na panatilihing malinis ang kanyang bakuran at naging maayos ang pag-aalaga niya sa kanyang mga aso upang hindi na makaperwisyo. Si Poyang naman ay mas naging maunawain at mahinahon. Sa huli, napagtanto nila na importante talaga ang pagpapanatili ng magandang samahan dahil ang magkakapit-bahay ay dapat nagtutulungan at nagkakaisa. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Lance Bucalan at kay Gia Pereya from Amaya Tanza, Cavite. Greetings coming from Randy Bucalan. Shout out sa Imperial Family, Ledesma Family at Grefaldia Family at kay Maria Grace Grefaldia. Shout out kina Miko, Kate, Hannah, Audrey, Nico, JD at Sabi. Shout out na rin sa Black Vibora Tattoo ng Madrid, Spain. Greetings galing kay Leia Gawaran. Shout out sa Balagtas Family, Tolentino Family, Beroya Family, Agnes Family, and Diaz Family from Rosario, Cavite. Hi kay Eileen Tundag from Hong Kong. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Shout out sa Tupe Family, Nadim Family, and Etik Family from Midsayap, North Cotabato, and Kalinan, Davao City. Hi kay Josephine De La Torre. Hi kay Jackie Ponce. Hi kay Jessica Sobremonte. Hi kay Jimmy Tan from Kuwait. Kumusta rin po sa lahat ng kababayan natin sa Kuwait? Mabuhay po kayong lahat. Hi kay Christina Peru. Shout out kay Kobe Master from Basa Air Base, Pampanga. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Alright. Kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat and God bless all of you. Inumin mo muna itong ito. Inumin mo muna itong pinabasbasang tubig na binigay sa'yo. Ano? Kung talagang hindi mo rin siya pinatulan at sinigaw-sigaw ni. Di ba, nangako ka naman. Di ba nangako naman na matanda na magpapagaling ka niya? Ano ba, Kemet? Ayan ang aral sa'yo nung nangyari. Ano? Wow!